Amanda's POV. Nagbago na ako. Hindi na ako ang dating si Mandy na palaging hinihintay ang pagdating ni Romano. Palaging nakaabang ng nakangiti kung may iuutos ito at palaging nakamasid kapag nariyan ito. Hinahayaan ko na at hindi na rin ako nagpipresenta kapag may iniuutos ito kay Manang. Mandy, gawan mo ako ng kape. Ngayon ay kauuwi lang ni Romano. Naupo ito sa sala habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata na tinitingnan niya ako pero yumuko lang ako at mabilis na tumalikod. Pagkatapos ng nangyari sa kusina 2 araw nang nakalipas ay talagang nagbago na ako sa kanya. Pati sa pagsasalita ay hindi na rin ako palasagot sa kanya. Minsan sa tuwing may iuutos ang binata ay yuko at tangulang ang sagot ko. Ito naman ang gusto nito, isang maid na gagawa ng mga trabaho sa bahay. Nang matapos ako magtimpla ng kape, ay naglakad ako papunta sa sala at ibinaba sa coffee table ang itinimpla ko sa kanya. Tatalikod na sana ako pero muli niya akong tinawag. Mandy. Act normal, Amanda, para mapanindigan mo yung sinabi mo na hindi ka kailanman magkakagusto sa kanya. Baka bigla ka na namang itest ng mokong na yan. Bulong ko sa sarili ko. May problema ka ba? Napansin ko na nitong mga nakalipas na araw ay parang may iba sa'yo. Wala naman po akong problema, sir. Sabi ko nang hindi ngumingiti. Ang totoo ay sa binata lang ako ganito. Hindi na palangiti at makulit katulad ng dati. Pag si Manang ang kasama ko ay ganoon pa rin at walang nagbago. Naiinis lang kasi ako. Siguro hanggang ngayon ay hindi ko matanggap ang nangyari noong gabi. Inakala ko ba naman na may gusto siya sa akin? You are not smiling when you are in front of me. You are not loud as what you were before. Also, you don't look at me in the eyes when I am talking. Nabigla ako sa mga sinabi ng binata. Napansin nito ang mga yon? Umiling na lang si Romano. Hindi ka nga pala masyadong nakakaintindi ng Ingles. Sige na, wala na akong kailangan. Pakisabi kay Manang na mamaya ay may importanteng meeting ako dito sa bahay sa isang investor. Maghanda kayo ng hapunan. Tumango na lang ako at yumuko bago tumalikod. Pinuntahan ko si Manang sa likod ng bahay. Habang iniisip ko pa rin ang sinabi ni Romano. Ibig sabihin ay alam nito na palagi akong nakangiti kapag nakaharap siya. Pati ang malakas kong boses sa tuwing kausap si Manang at pagsasagot rito at yung pagtingin ko ng diretso sa mga mata nito kapag kausap siya. Lahat ng yon ay hindi ko na nga ginagawa sa 2 araw na nakalipas. Dahil sa nalaman ko na sinubok niya lang pala ako ng 1 linggo para malaman kung magkakagusto ako sa kanya. Kung ganun ay napansin pala ni Romano. Kaagad kong tinampal ang magkabilang pisngi ko. Ito ka na naman, Amanda. Huwag kang marupok. Porke napansin lang mga pagbabago sa iyo, apektado ka na ng sobra. Nang makita ko si Manang ay nilapitan ko ito. Busy siya sa pagdidilig ng mga halaman dito sa likod. Manang, may darating po si sir na bisita. Investor daw. Dito maghahapunan. Ani ako rito. Kaagad itong naglakad palapit sa akin. Gabi na! Talagang pagtrabaho, napakasipag niyang si Romano. Sabay na kaming naglakad papasok sa bahay. Iyon rin ang napansin ko. Seryosong tao si Romano kapag tungkol sa trabaho. Saka napansin ko na kahit weekend na at dapat pahinga nito ay nagtatrabaho pa rin ito. Ako na magluluto, Mandy. Tulungan mo na lang ako sa paghahanda ng sangkap. Tumango na lang ako rito. Habang inaasikaso ang mga ingredients, ay pumasok si Romano sa kusina. Naka-office attire pa rin ito. Akala ko ay may sasabihin ito. Ngunit sa gilid ng aking mga mata, ay nakita ko na tumingin lang ito sa akin. Pagkatapos ay umalis na rin. Bakit tumingin siya sa akin? Ano yun? Ano na naman? Mandy, may nangyari ba sa inyo ni Sir? Tanong ni Manang. Sa gulat ko ay muntik ko nang masugatan ang daliri ko gamit ang patalim. Manang, wala ah. Walang nangyari sa amin ni Sir. Malakas naman na napatawa ang matanda at kinurot niya ang pisngi ko. Ikaw na bata ka, kung ano-ano ang nasa isip mo. Ang ibig kong sabihin ay kung pinagalitan ka ba niya. Napansin ko kasi ang pagiging tahimik mo kapag nariyan si Sir. Saka, hindi ka na rin nagpipresenta kapag may iuutos siya. Kaya naisip ko na baka may nangyari. Wala naman po. Itinuon ko na lang ang aking atensyon sa paghihiwa ng patatas at carrots.
Kung tutuusin ay dapat hindi nga ako nag-iinarte ng ganito. Kung ano man yung problema mo, ay mabuting sabihin mo kay sir. Hindi naman magagalit yon. Payo ng matanda. Ngumiti lang ako ng tipid at hindi na nagsalita pa. Naging abala na lang ako sa pagtulong sa kusina. Saan po kayo sina sir kakain? Tanong ko habang nagsasalin ito ng ulam. Sa business room. Doon ni sir kinakausap ang mga investors at doon rin kumakain pagkatapos. May business room pala dito? Hindi pa ako nakakapasok dun, Manang. Ikaw bang naglilinis dun? Oo, madalang lang naman yung gamitin kaya hindi masyadong dumudumi. Hindi rin madalas ang paglilinis ko doon. Sagot nito. Habang kumukuha ako ng 2 pinggan, ay pumasok sa kusina si Romano. Kaagad akong tumalikod na makita ito. Nagkunwari na may hinahanap sa cabinet kahit wala naman. Bakit pa umiiwas ako sa kanya? My visitor is here. Kaagad humaba ang huso ko. Mandy. Natigil ako sa kunwaring paghahanap ng tawagin niya ang pangalan ko. Ano po yun, sir? Gumawa ka pa ng isang kape at dalhin mo sa business room. Masusunod po, Sir Romano. Kumuha na ako ng tasa habang naghahanda ay nakita ko sa gilid ng mga mata ko na nasa kusina pa rin si Romano. He was looking at me. Sir, may kailangan pa po kayo? Tanong ni Manang. Mukhang nakuha ng matanda ang atensyon ni Romano kaya napatingin ito kay Manang. Wala na. Kapag magpapalagay na ako ng pagkain ay tatawagan na lang kita. Anito saka tumalikod at umalis. Pagkaalis ni Romano sa kusina ay nagkatinginan kami ni Manang. Lumapit ito sa akin habang nanlalaki ang mga mata. Nakita mo ba yon? Ilang beses ko na rin napansin yan. Kapag may iuutos sa'yo si sir at kapag sumunod ka na, ay titingnan ka niya muna bago umalis. Minsan ay napapatagal pa. Naiisip ko tuloy, Mandy. Hindi kaya si sir ang may atraso sa'yo? Manang, stop. Huwag kang ganyan. Please, nagbago na nga ako eh. Bulong ko pa. Manang, guni-guni niyo lang po yun. Malabo po ang mata mo, diba? Bigla ay napaisip ang matanda sa sinabi ko. Baka nga, pero ibang pakiramdam ko eh. Ani pa nito at kumuha ng tubig sa ref. Ako naman ay nagtimpla na ng kape habang nasa isip ang mga sinabi ni Manang. Ano naman ang magiging atraso sa akin ni Romano? Nang makapagtimpla ako ng kape, ay nagpaalam ako kay Manang na pupunta sa business room. Nang makarating, ay kumatok ako sa pinto. Pasok. Nang marinig ko ang boses ni Romano, ay pinihit ko ang doorknob at pumasok. Nakita ko ang binata na nakatingin sa papel na hawak nito. He's wearing glasses. OMG, ibang itsura nito pag nakasalamin. Guwapo. Napatingin naman ako sa kasama nito at nakita ko na isa itong matanda. Sa tingin ko ay nasa edad 60 mahigit. Habang palapit ako ay napansin ko na tumingin sa akin ang matanda. Kaagad nagsalubong ang mga kilay ko nang kumindat siya sa akin. At tiningnan ako mula ulo hanggang paa. What the? Mr. Vidar, you can double check the place if you want to make sure that. Napatigil si Romano sa pagsasalita nang mapansin na wala sa kanya ang atensyon ng kanyang kausap. The old man was looking at me. Inilagay ko ang kape sa coffee table nang hindi nagsasalita. Nang tumingin ako sa matanda, ay nakita kong sa akin pa rin ito nakatingin. O mas tamang sabihin na, sa dibdib ko. Ano ba naman to? Kaagad kong itinakip ang saucer sa aking dibdib. Aminado naman ako, medyo pinagpala talaga ako tapos itong uniform ko ay medyo masikip sa gawing itaas. Mr. Vidar. Yes? Baling nito kay Romano. Pero imbis na sumagot si Romano, ay bumaling ito sa akin. Makakaalis ka na, Mandy. Sige po, sir. Pagkalabas ko ng business room ay mabilis kong tinungo ang kusina at kaagad ikinuwento kay Manang ang nangyari. Talagang nakita ko, Manang. Nakatingin dito sa hinaharap ko. Ang hilig naman ng kamiting ni sir. Talaga ba? Nako, ang hilig nga naman kahit matanda na. Nang lumipas ang 1 oras, ay tumawag si Romano kay Manang upang ipadala na ang pagkain sa business room. Nang makapasok kami sa loob, ay nakita namin na nag-uusap pa rin si Romano at yung si Mr. Mahilig. Okay, I'll just get the papers. Babalik rin ako agad. Sabi ni Romano kay Mr. Vidar at tumabas ito ng silid.
Kami naman ay inayos na ang mga pagkain sa lamesa. Naku, Manang, naiwan palang mga kutsara. Sige iha, ako nang kukuha. Sasabihan ko na sana na ako na lang, ngunit mabilis nang nakalabas ng silid si Manang. Tiningnan ko pa kung anong kulang sa lamesa. May baso na, plato, ulam, inumin. Tissue pa pala. Lalabas na sana ako ng silid para kumuha ng tissue, pero nagulat ako dahil nasa harapan ko na ang kamiting ni Romano. Napangiwi ako na makita na nakangiti ito sa akin. Mahalagang meeting ito. Yun ang narinig ko na sinabi ni Romano kanina. Kaya Mandy, kahit nakakaibang tumingin ng matandang yan, ay tiisin mo na. May kailangan po kayo, sir? Tanong ko. Muli na naman niya akong tiningnan mula ulo hanggang paa at lumapit sa akin habang nakangiti pa rin. Kailan ka pa dito, miss? Magkano ang pinapasahod sa iyo ni Mr. Saavedra? Baka gusto mong lumipat sa bahay ko. Kaya kong triplehin ang ibinabayad niya sa iyo. Sir? Tanong ko at kunwari ay hindi ito naintindihan. Pasensya na po kayo. Lalabas po muna ako at kukuha ng tissue. Tumingin na naman ito sa pakwan ko. Pakipot ka pa eh. Peste, nasabihan pa akong pakipot? Kaya kong pasuhurin ka ng 50,000 sa isang buwan, iha. Nauubos na ang pasensya ko, pero tiis lang dahil mahalagang meeting ito ni Romano. Sir, mawalang galang na po, pero maayos po ang trabaho ko dito sa bahay ni Mr. Saavedra. Iisipin ko na lang po na hindi ninyo sinabi sa akin ang mga yan. Tumalikod na ako sa matanda at naglakad ako palapit sa pinto. Pero nagulat ako na makarinig ako ng yabag at bago pa man ako makaiwas sa gagawin ng mahilig na ito, ay nagulat ako nang pisilin nito ang pang-upo ko. Mabilis akong lumayo habang nakatingin sa matandang ngiting tagumpay. Itinaas pa nito ang kamay na ipinanghawak sa pang-upo ko. Ang sexy mo naman kasi, kahit pangit ka pwede na. Ano, papayag ka na? 50,000 sa isang buwan. Dadagdagan ko pa depende sa performance mo sa kama. I can't believe this old man's words. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mabilis ako naglakad sa matanda at sinapa ko ito sa muka. Anong akala mo sa akin? Mukhang pera at makikipagsalo sa iyong mukhang hindi na tinatayuan? Magsasarili na lang ako. Bumagsak ito sa sahig. Buwisit ka? Hindi pa ako nakontento. Sinakyan ko ang matanda at sinakal ito. Nahablot nito ang buhok ko, kaya nagulo yon. I never thought this would happen in my life. Tumigil! Tatapusin kita! Anong karapatan mong hawakan ng pang-upo ko? Magkikita kayo ngayon ni Satanas sa impyerno! Kahit kailan na hindi pa ako nagawa ng ganito sa buong buhay ko. Walang nagtangka na kahit na sino, dahil ako si Amanda Faith Castellanos, ang nag-iisang anak na babae ni Eduardo Castellanos. Ang kahit na sino magtangka na galawin ako, ay makakatanggap ng katakot-takot na parusa. Ang kapal na mukha mong matanda ka? Aalukin mo pa ako ng pera mo? Kung sampalin kita ng 1,000,000. Mandy! Naramdaman ko na bigla akong umangat sa ere at napatingin ako sa kamay ni Romano. Binuhat niya ako para makalayo sa matanda. Pero sa galit ko ay nagpupumiglas pa rin ako. Bitawan mo ko, Romano! Papaslangin ko ang matandang yan! Anong akala mo sa akin? Makukuha mo ako sa pera? Sabi ko at dinuro ang matanda na uubo-ubo. Peste, buhay pa! Excuse me? Oo, maganda ang katawan ko at pangit ang mukha ko. Pero may isip ako at hindi ako cheap. Mandy, stop! Hinihingal ako ng mapatigil dahil sa sigaw ni Romano. What happened here? May pagbabanta na sa tono ng boses ng binata. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ng matauhan. Nako, anong nangyari? Kaagad kong nilingon ko si Manang. Nalukot ang mukha ko at maiiyak na ako dahil sa sitwasyon. Napatingin akong muli kay Romano na mahigpit pa rin nakakapit sa akin. Wala ba itong balak na bitawan ako? Sir, pasensya na. Mr. Vidar, I am asking you, what happened here? Galit ang mga mata ni Romano habang nakatingin sa investor niya na unti-unting tumatayo. Gulo-gulo ang buhok ng matanda at nangingitim ang kaliwang mata nito kung saan ko ito sinapa kanina. Self-defense yun, hindi ba? Pero hindi ako dun kinakabahan. Sinabi ni Romano kanina na mahalagang meeting ito. Importante. At sinira ko.
Why don't you ask your maid, Mr. Saavedra? At ako pa? I will sue her. What happened, Mandy? Napalunok ako nang bumaling sa akin si Romano. Pero baka gusto niya muna akong bitawan, no? Nakakapit pa rin kasi ito sa bewang ko. Hindi na naman ako nagwawala. Kasi sir, inoferan ako ng matandang yan na magtrabaho sa bahay niya bilang katulong. Titriplehan niya daw ang sahod ko. Nang hindi ako pumayag at lalabas na sana ng silid, ay nagulat ako nang hawakan niya ang pang-upo ko. Narinig ko ang pagsinghap ni Manang at nakita ko ang pagdilim na mukha ni Romano. Bumaling itong muli sa matanda. At naniniwala ka sa babaeng yan na katulong mo lang? Kaysa sa akin? Nakatingin lang ako kay Romano. My lips parted when I heard what he said. Yes, Mr. Vidar. Now, leave. Get out of my house before I call the guards. Hindi ako makapaniwala sa isinagot ni Romano. Hindi ito ang inaasahan kong magiging desisyon nito dahil sa nangyari. Akala mo kung sino ka na, ha? You will regret doing this. Makakarating to sa ama mo. Galit na sabi ng matanda at lumabas ito ng business room. Naiwan kaming tatlo doon sa silid. Hindi pa ako nagsasalita at gulat pa rin sa sinabi ni Romano. Manang, pakisundan si Mr. Vidar para masigurado na nilisan na niyang bahay ko. Opo. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, ay napatingin ako sa kamay ni Romano na nakakapit pa rin sa bewang ko. Sir, nilingon niya ako at nang mapagtanto kung saan ako nakatingin, ay bumitaw na ito. Ano pang ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba? Tanong pa nito. Akala ko ay magagalit ito sa ginawa ko. Umiling na lang ako at mas nag-aalala sa mga salitang binitawan ng matanda kanina. Baka malagay sa problema si Romano. Sir, mahalagang meeting to, di ba? Saka baka magalit ang daddy mo. Imbis na sumagot sa sinabi ko, ay nagulat ako ng dalawang kamay nitong hinawi ang buhok kong sabog-sabog. Inayos nito iyon at sa tenga ko bago pinunasan ang mga luha ko. Huwag ka nang umiyak, Mandy. Ako nang bahala doon. Pagkatapos ng nangyari sa business room, ay wala akong narinig kay Romano na balita tungkol sa sinabi ng matanda na kakasuhan ako. Sa totoo lang ay, hindi ako napakali ng ilang araw. Iniisip na baka makaapekto ang ginawa ko sa sitwasyon nito sa kumpanya. Lalo sa narinig ko na sasabihin ni Mr. Vidar ang nangyari sa ama ni Romano. Inisip ko kung may naikwento si Daddy tungkol kay Mr. Castellanos. Pero wala akong narinig kay Daddy tungkol sa ama ng binata kung mabuti ba ito o istrikto. Kaya't mas lalo akong natakot. Kasalukuyang nandito ako ngayon sa rooftop at naglilinis. Pagbaba ko ng tingin sa ibaba ng pool, ay nakita ko ang binata na nakaharap sa laptop nito. Kahit Sabado ay nagtatrabaho pa rin. Kung tutuusin ay maaari na akong umuwi. Mukhang tama naman ang lahat ng sinabi ni Daddy. Na mabait na si Romano at walang dahilan para hindi ko makilala. Kapag ang daddy ang nagsalita ay naniniwala kaming lahat. Pero sa sitwasyon ng pag-aasawa, dahil ayaw ko talaga, hahanap talaga ako ng paraan para mapatunayan na may dahilan para hindi ko makilala ang lalaking gusto nito. At iyon nga ay si Romano. Kaso 3 linggo na ako dito. Napansin ko ang mabuting kalooban nito. Hindi rin ito basta nagagalit sa kanyang mga katulong. Napabuntong hininga na lang ako. Bakit pa kasi ako nanatili dito pagkatapos na rin ng mga sinabi sa akin na Isaac? He's right. What I was doing is dangerous. Maaaring magalit sa akin si Romano sa oras na malaman nito na ako si Mandy at si Amanda na mapapangasawa nito ay iisa. I was so desperate to see the man that Daddy wanted me to marry. Ang unang plano ay maghanap ng dahilan para hindi matuloy ang kasal. Pero unti-unti kong napapatunayan na hindi masamang tao si Romano. Bigla tuloy ako nagsisi at natakot. Kailangan ko nang bumalik. At ang tanging paraan para makaalis sa bahay na ito ay ang sabihin ko na gusto ko siya. Ipinagpatuloy ko lang ang pagpupunas at patingin-tingin sa ibaba. Hindi ko na malaya na mag-iisang oras na ako dito sa rooftop na nakatingin kay Romano habang nagtatrabaho ito. Napansin ko na kahit pag-inom ng tubig ay hindi nito ginagawa. He's like my dad. Pagtungkol sa trabaho ay hindi tumatayo hanggat hindi natatapos sa ginagawa. Mandy, gusto mo bang sumama sa akin mag-grocery? Nilingon ko si Manang nakadarating lang sa rooftop. Wala na po bang stock na mga pagkain? Tanong ko. Oo eh,
Ngayon ko lang napansin. Sige po, kaso Manang, hindi ba at may pinapaasikaso po sa inyo si Sir? Narinig ko kasi kanina na may pinapadala si Sir kay Manang sa City Hall ng mga papeles. Hindi ko alam kung para saan yon. Ay oo nga pala. Ako na lang po ang mamamalengke. Bigyan mo na lang po ako ng listahan ng mga dapat kong bilhin. Maya-maya pa ay sabay kaming bumaba at tinungo ang kusina. Nang nasa kusina na kami, ay binuksan ko ang ref. Kaunti na nga lang. Ang gulay ay iilan na lang rin. Teka, anong oras na ba? Tanong pa nito. 3:00 na po Manang. 5:00 ang sarado ng City Hall. Pumunta ka na po kaya, baka mapagsaraduhan na po kayo ng mga office. Tumango ito sa akin pero bago ako iniwan sa kusina, ay binigyan niya ako ng pera at ng listahan ng mga kailangan kong bilhin. Medyo mahaba. Mukhang matatagalan ako at aabuti ng 1 o 2 oras sa pamimili. Depende pa kung maraming tao. Sa palengke, mga 30 minutos ang biyahe. Sigurado ka ba na kaya mo na mag-isa? Opo naman. Nang makaalis ang matanda ay umakyat ako sa aking silid. Nagpalit ako ng damit at inayos ang mukha ko sa salamin. Tiningnan ko ang oras at mukhang makakauwi naman ako bago mag-6. Kung hindi naman, ay tiyak na si Manang na ang magluluto ng hapunan. Mandy! Napatingin ako sa pinto nang marinig ang boses na matanda. Kuhanin ko ang number mo para kung may nais kang itanong ay tawagan mo na lang ako. Number? Bumaba ang tingin ko sa cellphone na hawak nito. Tumalikod ako sandali at kinuha ko ang cellphone kung saan tumawag si Romano noon. Eto Manang, nang dumating ako dito sa mansyon ay nandito na yung cellphone na yan. Pwede ko kaya itong gamitin? Talaga po bang para sa mga katulong yan Manang? Ay oo, para talaga yan sa mga kasambahay. Kaagad ko nang binigay sa matanda ang number. Lahat noon ng mga kasambahay ay may sari-sariling cellphone para mabilis mautusan ni Sir. Nakita mo 'di ba? Noong nandito si Sir Isaac, tinawagan ako ni Sir gamit ito. Sabi ng matanda at itinaas ang cellphone nito na kakaabot ko lang. Sige po. Kinuha ko na rin po ang number ninyo. Kapag may itatanong ay tatawag po ko sa inyo. Saka po pala, kapag inabi ako ay kayo na po magluto ng hapunan. Sige, mag-iingat ka ha? Nang makaalis ang matanda ay sandali na lang rin ako nag-ayos ng aking sarili. Ibinulsa ko sa aking likod ang 5,000, pati na ang cellphone at lumabas na ng aking silid. Maglalakad pa ako sa kanto para pumara ng tricycle, kaya't nagmadali na ako sa pagbaba sa hagdan. Pero nasa dulo pa lang ako ay nakita ko si Romano na may kausap sa sala. Sino yun? Babae? If you are not busy, join us okay? Sabado naman ngayon at linggo bukas. Walang trabaho. You should enjoy yourself sometimes, Rome. Mabilis nagsalubong ang mga kilay ko. Rome? Nickname basis? Sino to? Naglakad ako palapit sa kanila at nang makita ko ang isang basket ng orange sa ibabaw ng table, ay nagkaroon na ako ng ideya kung sino ang babae na kausap ni Romano. Si Orange Girl. Maganda nga katulad ng sinabi ni Manang. Maputi at maliit ang muka. I'll try Clarice. Marami akong tinatapos na trabaho ngayon. Natuon ang tingin ng babae sa akin. Ngumiti ito at ako naman bilang isang katulong ay yumuko sa kanya. Nakita kong nilingon ako ni Romano at mabilis nagsalubong ang mga kilay nang siguro ay mapansin ang suot ko. Saan ka pupunta? Tumayo rin ang babae. Sige Rome, I'll go now. Aasahan kita mamaya ha. Kahit sumaglit ka lang. Birthday ko naman. I'll try Clarice. Nakatingin lang ako sa babaeng nagngangalang Clarice. Matangkad rin ito. Maganda ang hubog ng katawan. Sa pananalita ay mukhang mabait naman. Bakit hindi ito gusto ni Romano? Parang hindi ako makapaniwala. Ano kayang tipo nitong babae kung ganon? Saan ka pupunta, Mandy? Napalingon ako sa kanya na magsalita ito ulit. Sa palengke, sir. Mamimili. Ubus na stock natin ng mga pagkain. Dapat kasama ko si Manang, pero pumunta siya sa City Hall dahil sa iniutos mo. Pupunta kaya ang binata mamaya? Doon ito maghahapunan? May inuman doon sigurado. Nang bigla ay natanong ko si Romano. Dito ka ba kakain ng hapunan, sir? Oo, bakit naman? Kasi inibata ka ng magandang babae. Siya yung sinabi ni Manang na kapitbahay natin, na type ka, di ba? Ganda niya ha?
Hindi nagsalita si Romano at tumingin lang ito sa akin. Dito ako kakain, Mandy. Hindi ako aalis. Magluto ka mamaya. Pagkasabi niya nun ay nilagpasan na niya ako at umakyat na. So, hindi ito pupunta? Unti-unti akong napangiti. Na mapagtanto na lumalawak na ang ngiti sa aking mga labi, ay tumikhim ako. Nilingon ko ang orange sa table. Sorry, orange girl. Better luck next time. Maya-maya pa ay lumabas na ako at naglakad papunta sa kanto para pumara ng tricycle. Nang makarating ako sa palengke ay mag-aalas 5 na. Nagsimula na akong mamili sa dami ng mga nakasulat sa listahan ay aabutin ako ng gabi sigurado. Makalipas nga ang mahigit 1 oras ay natapos na rin ako. Hirap man sa daladala ay tinungo ko na ang labas ng palengke na makatapos. Paglabas ay nakita ko na madilim na. Inaasahan ko naman ito dahil anong oras na rin ako nakarating sa palengke. Nagkukuhanin ko ang cellphone na nasa likod ng aking bulsa para tawagan si Manang ay hindi ko na iyon makapa. Ha? Ibinaba ko muna sa gilid ang lahat ng pinamili ko at kinapa ang cellphone sa lahat ng bulsa ko. Hala, saan napunta yun? Mukhang napansin ng isang magta-tricycle na may hinahanap ako, kaya nilapitan niya ako. Ma'am, may problema po ba kayo? Tanong nito. Kasi kuya, nawawala ang cellphone ko. Naku ma'am, napakarami hong magnanakaw dyan sa loob ng palengke. Mukhang nanakaw ho ang cellphone ninyo. Ha? Oh my gosh, hindi naman akin yun. Lagot na. Saan po ba kayo nakatira ma'am? Sinabi ko ang village kung saan ang bahay ni Romano. Tinulungan na rin ako ni kuya na ilagay lahat sa tricycle nito ang mga pinamili ko. Nang malapit na kami sa bahay, ay nagsalubong ang mga kilay ko dahil sa aking nakita. May sasakyan ng pulis sa labas ng bahay ni Romano. Bakit may pulis? Kinabahan akong bigla. May nangyari kaya? Bakit may sasakyan ng pulis? Kuya, stop! Diyan na lang ako! Ani ako rito. Kinakabahan ako bigla. Ilang oras lang akong nawala. Bakit may pulis? May nangyari ba? Bigla akong naalala si Mr. Vidar at natutop ang aking bibig. Kaagad ako nag-abot ng bayad sa tricycle driver at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Ma'am, yung mga binili po ninyo! Sigaw sa akin ng tricycle driver. Pero dire-diretso ako sa loob ng bahay at nang makita ko ang 3 pulis na nakaharap kay Romano, ay matinding kaba ang naramdaman ko. Aarestuhin ba nila ako? Ngunit nang mapadako sa akin ang mga mata ni Romano, ay nakita kong napaawang ang mga labi nito. Sir, nandito ba sila dahil aarestuhin nila? Hindi ko na ituloy ang sinasabi ko dahil mabilis na naglakad papunta sa akin si Romano at bigla niya akong niyakap. I thought something bad happened to you. Ha? Something bad? Nang humiwalay sa akin si Romano ay naguluhan ako. Hindi ba ako huhulihin ng mga pulis? Sir, yung mga pulis. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at hinawakan ng aking pisngi. Tiningnan ng aking leeg, pati ang mga braso at kamay. Sir, may nangyari ba? Bakit may mga pulis? Imbis na sumagot ay huminga ito ng malalim. Nang makita ko na lumapit ang mga pulis sa amin, ay nagtago ako sa likod ni Romano. I'm sorry officers. I think I just overreacted. Maraming salamat sa inyo. Walang anuman po, Mr. Castellanos. Mabuti po at walang nangyaring masama sa misis ninyo. Misis? Maid po ako dito mga officer. Tumingin ako kay Romano pero hindi naman ito itinama ang sinabi ng isang pulis. Nagpasalamat lang ito at nagpaalam sa mga ito. Nang makalabas sa mga pulis, ay gulong-gulo pa rin ako at hindi maintindihan ang nangyayari. Hinarap ko ang binata at magsasalita pa lang sana ako nang marinig ko ang boses ni Manang. Mandy! Nako! Tumatakbo ito papunta sa akin. Niyakap ako ni Manang habang umiiyak. Akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Mabilis kong muling nilingon si Romano at nagtataka ang mga tingin na ibinibigay ko sa kanya. Hindi ko pa rin maintindihan ang nangyayari. Tumawag kasi ako sa cellphone mo, Mandy. Itatanong ko sana kung nasaan ka dahil alas 7 na ay wala ka pa. Nagulat ako ng lalaki ang sumagot. Nang subukan ko ulit na tumawag, ay hindi na kita makontak. Kinabahan ako. Nang alas 8 na ay wala ka pa. Kaya sinabi ko kaagad kay sir na may lalaking sumagot sa cellphone mo at hindi na kita matawagan.
Naalala ko naman na bago ka lang dito sa lugar namin. Kaya't ipinahanap ka ni Sir sa palengke sa mga pulis. Pati na rin sa mga kalapit na bayan. Pero wala ka. Kinabahan ako ng sobra, nak. Akala namin kung napano ka na. Muli akong napatingin kay Romano. Kaya may mga pulis sa mansyon nito ay dahil sa akin? Dahil ipinahanap niya ako?